Yan. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa Pasko dahil tawag dito, 4 na araw na lang, Pasko nga naman. 21 na lang ngayon, sa 25, magpapasko na. Yan, ito ang hinihintay ng karamihan ng mga tao na tayo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Ano? Ngayon, ano ba ang mensahe ng Pasko sa buhay ng tao? Isa lang po, kaligtasan. Ngayon, tignan natin ang Biblia. Merong tatlong mababasa nating mga talata patungkol sa Pasko. Sabi ng iba, wala daw Pasko. Hindi, meron sa kasaysayan. Meron po, no? Tingnan natin ang Lucas 2. Oh. Brother Richard, basahin mo yung Lucas chapter 2 mula sa 8, 9, 10 hanggang 20. Yan. Hanggang 20. Ito po yung history, kasaysayan ng Pasko sa Biblia. Sabi nila wala daw. Tingnan natin kung wala nga ba. Yung event, ang tawag dito event pangyayari. Pangyayari. Ang hinahanap po natin dito, yung pangyayari. Meron bang nangyari o wala? Dapat ganun po kabukas ang inyong kaisipan. Hindi yung antimano, tinutuligsa po ninyo ang pagdiriwang ng Pasko. O halimbawa na lang, yung simbang gabi, sabi nyo, wala daw simbang gabi. Ano ba? 2 words lang, simbang gabi. Una, simba. Ang pangalawa, gabi. O, halimbawa, nagsimba ka sa gabi. Bawal bang magsimba sa gabi? Wala namang bawal eh. Malikot lang ang isip nyo. Sinasabi nyo, wala naman simbang gabi. Ayun naman, no? Basta lang may tutol kayo. Kahit ano, gagawa kayo ng paraan para sa pagtutol ninyo. Ako, yan. Lucas 2, chapter 2. Lucas chapter 2. Ayun, nandun. Ayan, Lucas. Ayun, chapter 2. Ayan, ayun, chapter 2. Basahin mo simula sa 8 hanggang 20. Diyan natin titignan yung history. Ayan, hanapin mo dito yung 8. Asan yung 8 dyan? Sobre. Yung 8. Ito dito. Ayan, hanggang 20. 20. Oo. Yan. Ayun po, ano, medyo tinuturo natin sa Biblia kay Brother Richard. Wala po kasi si Tatay Hugos eh. Ngayon siya muna papalit. Ayan, si Brother Richard muna ang tagabasa natin ngayon. Ayan, ano po? O, sige, kung nakita mo, basahin mo lang yun, brother. Doon ay may mga pastol na nasa ang liit kasi. Punang Yan, ikaw. Lakasan mo, lakas. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga puta ng gabi iyon. Hanggang saan po dati? Hanggang 20. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na nga lamang ang kanila pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayo matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyong ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ito ang iyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na
nababalot ng lanting at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo na mga anghel sa kalangitan. Sila nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Na makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap tayo na sa Bethlehemi. Tignan natin ang pangyayari ito na binalita sa ating na Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at nagtagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Na makita ang mga pastol, ang sanggol sinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito kanya pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen. Yan po, binasa ni Sister, Yan po yung history ng Pasko. Kaya kung sasabihin yung walang Pasko, nagkakamali naman kayo. Meron. Kanya lang, kinu-question pa rin yan. Ang aking pong, dyan, yung event, yung pangyayari. Dapat yan ang titignan ninyo. May nangyari ba? Nanganak ba? O hindi? Meron. Ayun, pabayan nyo na po yung petsa. Hindi naman po petsa ang importante dyan. Ang importante, yung kasaysayan o yung pangyayari na meron pong ipinanganak na isang batang lalaki ng tawag sa kanya ay Jesus. Anong sabi ng anghel? Sa verse 11, sa Lucas 2:11, isinilang sa inyo ngayon, sabi niya, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan pong importante sa buhay natin. Meron tagapagligtas na pinadala ng Diyos sa ating buhay. Kasi lahat po naman tayo nagkasala. Walang tao hindi nagkasala. Lahat po tayo may kasalanan sa Diyos. Kaya dapat meron tayong babayaran. Ang problema, anong ibabayad mo sa Diyos? Wala. Di natin kayang bayaran ang utang natin sa Diyos. Bakit? Wala nga po tayo kakayahan Yang ginawa ng Diyos, ang Diyos din po ang umisip, paano tayo mapapatawad ng Diyos? Yan nga po, si Jesus, na pinanganak, pinadala ng Diyos, para tayo magkaroon ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang Jesus na ito. Yang Jesus pong yan ay tagapagligtas natin. Ano yan? Natin, yung mga sumasampalataya kay Jesus lamang po yan. Pag hindi ka naniniwala kay Jesus, hindi ka rin kasalid yan sa sinasabi ng anghel na tagapagligtas. No? Yan, nabasa po natin Ngayon, tignan pa natin ang isang talata ng Biblia. O sa Mateo naman, sister, chapter 1. Chapter 1 verse 18 hanggang 25. Yan. Yan, isang kasaysayan din po ito. Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25. Hanggang 25 yan. Ayan. Ayan. Tignan naman natin ang isang kasaysayan sa sulat ni Mateo, ni San Mateo, tungkol sa event. Ayan ang yung event o pangyayari. Yan po ang inyong tignan. Huwag niyong tignan yung, kayo naman masyadong malikot ang utak ninyo
Wag. Yung pangyayari po, ano? Ayan, hinahanap lang po nila. Sandali. Ay, kita nagiging dito. Sabi mo nung yoto yun. Ayan. Hanggang dito. Ay, ito ang naganap na ipinanganak si Jesus Kristus. Si Maria na kanya ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nito malagay sa kahiyan, si Maria binalak niya hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel na Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag ka matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niyan ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Naglilihi ang isang birhen at nagsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. Na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel na Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Hindi niya sinipigan si Maria hanggang masilang ito at isang anak na lalaki at si Jesus na ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Maliwanag po, kaibigan, ano? Dalawa na po yung binasa nating kasaysayan ng Pasko. Sulat ni San Lucas, sulat ni San Mateo. Hindi pa ba kayo naniniwala sa Pasko? Dapat maniwala kayo. Event po yan. Event, pangyayari. Na meron pinanganak na sinulat ng dalawang manunulat na si San Mateo at saka si San Lucas. Kaya napaka-importante po ng event na yan. Huwag nyo na pong tignan yung petsa. Huwag yan. Hindi naman kayo maliligtas ng petsa eh. Ano daw po yung pinanganak ni Jesus? Ay ni Maria, Jesus ang pangalan. Ano si Jesus? Tagapagligtas. Ang title niya, siya po ang Kristo, ang Panginoon. Di ba napakaganda, kaibigan? Tayong mga tao po, lahat naman tayo makasalanan eh. Sino bang walang kasalanan sa atin? Ikaw, kaibigan, na nanonood ng video ito, pwede mo ba sabihin na wala kang kasalanan? Pag sinabi mo wala kang kasalanan, isa ka sinungaling. Sabi ni Juan, lahat naman tayo nagkasala. Tingnan natin ha. Tiyakin natin sa Biblia. Nagkasala nga ba tayo? Yan, unang Juan. Basahin natin yung unang Juan para makita natin yung ebidensya na merong tayong kasalanan. Lahat tayo. Wala pong hindi nagkasala. Tandaan nyo yan. Walang hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala tayo sa Diyos. Ito. Unang Juan 1:8 at saka 9:10. Pakibasa mo, sister. Yan, 8:9, ano? Sa unang Juan. Magtyaga-tyaga lang po tayo ng kaunti kasi ganyan po talaga. Ito si Mala una. Ayan, yan dun. Yung mga yan, 8 8. lang. O hanggang 10.
Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, tinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Amen. O, nakita niyo po? Lahat tayo, sabi ni Juan, nagkasala. Sino man ang taong magsabing wala siyang kasalanan, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Napakabigat na salita yan. Sabi ni Juan, pag sinabi mong wala kang kasalanan, pinagbibintangan mo ang Diyos na sinungaling. Ano pa? Wala yung salita niya sa iyo. Ganyan na ganyan po si Satanas. Walang salita ng Diyos sa kanya. Kaya kung tawagin po sa Biblia ni Jesus si Satanas, yan po ay ama ng mga sinungaling. Tingnan lang natin ito lang ating paksa naman is about Christmas. Anong Christmas? Pagpapatawad. O, tingnan natin. Sa 1, okay. Meron nakalagay dito na kung saan sabi ni Jesus, yan, sa 8, madulas yung papel. Inahanap lang natin ito sa 44. Asan ba yung 44 dito? Ito. Ayan yan lang. 1:8:44 naman. Kung ano sinabi ni Jesus patungkol kay Satanas. Ang diablo ang iyong ama at ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya sa simula pa. Dito pa. O, tuloy mo lang yung kadugtong nun. Ay namamatay tayo na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat wala puwag sa kanya ang katotohanan kapag nagsasalita siya na kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Yan. Anong sabi ni Jesus kay Satanas? Ama ng mga sinungaling. Yan ang din ang sabi ni Juan. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ay yan. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Parang ganito sinasabi mo. Sinungaling ka kasi. Yan, parang ganon. Kaya lahat tayo may kasalanan. Ano lang ang dapat nating gawin? Simple lang. Accept Jesus. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi kapag dumating si Jesus, yung kapanganakan ni Jesus, ang tawag doon, unang pagdalaw ng Diyos sa atin, ng magsilang si Maria ng isa lalaki sa katawan ni Jesus. Ngayon, babalik si Jesus. Si umakyat sa langit. Ngayon, babalik siya. Kapag bumalik siya, at bumalik ka, na wala kang pananampalataya sa Kanya, ito yung nakakatakot, kaibigan. Sa hayaw natin at sa gusto, babalik po talaga si Jesus dito sa mundo natin. Ito sulat ni San Lucas. Chapter 18. Brother Richard, hanapin mo yung chapter 18 ng Lucas. Diyan sinabi ni San Lucas na babalik si Jesus. At ang hahanapin niya ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang ibig ko sabihin, yung event, yung pangyayari patungkol sa Kanya nang ipinanganak siya dito sa ibabaw ng mundo. Tingnan natin.
ipinapakita ng kasulatan na muli siyang babalik. Dami mo. Babalik siya. Chapter 18. Babalik siya upang hanapin ang pananampalataya ng tao sa kanya. Yun lang po, ano? Ito, 8. Yan lang. Kaya simulan mo nang yan. Ayan, magbuhat yan hanggang doon sa 8. Para, Isinalaysay ni Jesus ang isa talinghaga, talinghaga upang ituro sa kanila na dapat sila laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao sa Luzon. Ding iyon ay may isang biyuda, lagi siya pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako nakatarunga sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Yun ang matagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako ay wala takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan, hinihiling ng biyuda. Ito sapagkat lagi niya ako ginagambala at baka mainis pa ako sa pagpupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi na masamang hukom na iyon. Ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang ng dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya paghihintayin niya na matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niya ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyan mga tao may pananampalataya. amen. Oh, sabi niya, may daratnan pa kayang mga tao may pananampalataya. Ibig sabihin, darating talaga siya. Kanya lang ang tanong ito. May daratnan pa kayang siyang may pananampalataya, sabi niya. Natakay daw kayo sa puso. Oh, ikaw kaibigan na nanonood ng video ito, nakikinig ng video ito. Ang tanong ko lang, ito lang kasimple. May pananampalataya po ba kayo sa anak ng tao? Ang anak ng tao po, titulo ni Jesus yan kasi po pinanganak siya ng tao na si Maria. Ah. Tandaan niyo po yan. Ano daw ang hanapin ni Jesus? Sabi ni San Lucas, pananampalataya. Yang pananampalatayang yan ay bahagi ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kapag sumampalataya tayo kay Jesus, patatawarin tayo ng Diyos. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, patatawarin ko kayo, sabi niya. Sabi ni Jesus, sino man sumasampalataya sa Kanya. Kaya yan diwa ng Pasko, pagpapatawad. Tayo mga tao tayo, hindi tayo parurusahan ng Diyos, hindi tayo hahatulan dahil narito si Jesus. Kundi upang iligtas tayo. Iligtas. Alam niyo po yung iligtas? Para hindi po tayo mapunta sa dako ng kaparusahan sa apoy ng impyerno. Yan ang salitang ligtas. Oh. Ngayon, tignan natin sa Gawa 26. Ang ating Panginoong Yesus ang nagsasalita. At ang kausap niya ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Yan. 26, Gawa 26, 12 hanggang 18. Sandali sister, kung nakita mo na ba? Ito. 26, Gawa yan, 12. 12, magsimula sa Yan, hanggang 18 yan ha. Dito talaga yung
Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay. Nakita ko Harigpa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito maliwanag pa kaysa sa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin. Magkakasama kami lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wika, Hebreo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusay? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mo sinisipa ang matulis ng bagay. At itinatanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo, Julio, at ganyan din sa mga hentil ko saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginagawang banal na Diyos. Amen. Kita niyo po, anong sabi? Patatawarin sila sa kanilang kasalanan. Sino? Yung may pananampalataya sa akin, sabi ni Jesus. Kaya yung pananampalatayang yan ay napakahalaga po. Kung meron kayong kayamanan, mas mahalaga pa sa kayamanan nito. Bakit? Pag namatay kayo, di nyo naman madadalangin yung kayamanan eh. Pero yung pananampalataya nyo, madadala nyo po yun. Bakit? Yun ang hahanapin niya eh. Yun ang susi sa ating kaligtasan. Yung ating pananampalataya sa Kanya. Maliwanag ano? Sinabi ni Jesus, at sa pananampalataya nila sa akin, sabi niya, sa akin na, ililigtas sila sa kanilang mga kasalanan. Patatawarin. Kaibigan, panahon na po ng pagpapatawad. Alam niyo yung Pasko? Pagpapatawad po yan. Meron nagkasala sa inyo? Magkapatawaran na po kayo. Kahit anong bigat ng kasalanan ng inyong kapapatawarin nyo na. Tayo nga po, pinapatawad tayo ng Diyos. Ayaw nyo magpatawad. Bakit tayo nyo magpatawad? Bakit Diyos ba kayo? Magpatawad po tayo. Panahon na po ng pagbibigay ng kapatawaran sa isa't isa. Panguli, kapag hindi kayo nagpakapatawaran, pag hindi kayo nagkapatawaran, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Alam niyo po ba yan? Hindi rin kayo patatawarin ng Diyos pag hindi kayo nagbigay ng patawad sa inyong kapwa. Ayan. Mateo 6:9. Pag mga brother doon lang sa Mateo 6, simulan mo sa 9 hanggang 15. Yan, hanggang dyan lang tayo, ano? Tignan natin ang turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Chapter 6, verse 9 hanggang 15. Hanggang 15 ha. 6 muna. Chapter 6, Ayan. verse, ito. Asan yung 9? Ito.
Ito. Oh. Ganito kayong manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa tulad na sa langit, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng Ganyan pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami hayaan matukso kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluluhatian magpakailanman. Amin. Sapagkat kung ipapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iyong kapwa, hindi rin papatawarin ng iyong Ama ng iyong mga kasalanan. Oh, maliwanag. Kaya yan ang Pasko, kapatawaran. 9:30. Kapag hindi kayo nagpatawad, sabi ni Jesus, hindi rin kayo patatawarin. O ano masasabi mo, kaibigan? Ayaw nyo magpatawad? Sa salitang kalye, lagot kayo sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo sa amin na yung diwa ng Pasko ay ang pagpapatawad. Kami po ay mga tao nagkasala at pinatawad mo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Nandito po tayo ngayon sa Marala, Paradise Site, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ang tawag dito, Garden Bible Study sa tahanan ni Tatay Augusto at Nanay Claring Garan. Wow. Kaibigan, isa lang, like, na share and share. Kayo po na-sharean, mag-share din kayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye! Uy!